Bigyan natin ng reaksyon, opinion itong post ng JMA News. Pangulong Bongbong Marcos humingi sa Czech Republic ng dagdag na impormasyon patungkol kay Saldico, ngunit hindi napagbigyan dahil sa kanilang sinusunod na European and international laws ayon sa Malacanang. Grabe. Ayaw nilang tigilan talaga si Saldico, ano? In fairness, maganda. Maganda yung pagpupursigi nila na matunton, malaman kung nasaan ngayon si Saldico. Dahil ako personally, gustong-gusto ko rin na maibalik na dito sa ating bayan si Saldico. Dahil opinion ko lang ito, naniniwala ko na isa siya sa mga mastermind sa nakawan sa flood control at iba pang, hindi lang flood control, sa lahat ng ahensya ng gobyerno, pinasukan na nila. Doon sa PNP, yung balita noon na ilang billion yun, yung procurement ng firearms ng police, pinasok doon. Mabuti na lang at may prinsipyo si General Torre, hindi niya pinirmahan. Then maliban dyan, may mga budget insertion din na inaamin ng PNP, inaamin ni DILG Secretary Remulla at ibinabalik nila yung mga insertion. At lahat yan, tingin ko, kagagawan ni Saldico, kailang may basbas ng kanyang mga amo. O kung sinong amo niya, alam niyo na, hindi very, ano na yan, obvious na yung mga amo niya. So, kailan nila mahuli at maibalik sa Pilipinas si Saldico? Yan ang tanong na wala pang kasagutan. Maraming natuwa ko nang inanunsyo ng Pangulo na nahuli na si Saldico. Yung pala, ibang meaning ang nahuli according to Auntie Claire is na-stop, hindi nakagalaw. Oh, ngayon, malaya na ulit Saldico. So gustong malaman ng Pangulo additional information. Kailang dinedma sila. Kasi iba ang pag ng batas natin dito, pwede bendelo tayo dito eh. Sa kanila doon, batas is batas. Walang makaka-bend sa mga batas nila. Bawal! O, di bawal. Kahit sino ba naman ang Marcos na yan? Balitado na kung ano ang nangyayari dito sa Marcos Jr. administration. Hindi naman itong mga ambassadors na nandito sa atin, minomonitor nilang nangyayari sa bansa at nire-report nila sa kanilang boss, sa kanilang mga presidente, sa kanilang gobyerno. Kaya alam nila kung ano ang kalakaran ng Marcos Jr. administration. So, sa ngayon, wala na. Kahit yung balita ng DFA na inanunsyo ni Auntie Claire Castro na may reliable information na si Saldico nag-apply ng asylum sa France. Reliable information lang yun. Walang kasiguruhan. Sinupalpal sila ni Atty. Harry Roque na paso na naman si Auntie Claire dahil may strict confidentiality ang mga application ng asylum. And to me, mas maniwala ako kay Atty. Roque dahil siya mismo nag-apply ng asylum and hopefully maaprubahan. Kasi wala, ginigipit nila sa Atty. Roque. Kailan ba yon? April 27, sinampahan na naman siya ng patong na kaso, BIR ang nagsampa, tax evasion, kung ano pa. Grabe. Pag magsalita ka laban sa administrasyong ito, talagang may kapupuntan ka. Oh, yung kay ex-congressman Mike Defensor, nagsasalita laban sa gobyerno. Yun, dinamay ang kanyang asawa at mga anak. May ni-raid na bar. Pag-aari daw ng pamilya ni Congressman Defensor. Ano pa? So, grabe talaga. But laban lang tayo. Kaso kung kaso, si General
General Romeo B. Puques. I believe ongoing na yung trial niya. Ano? Congressman Kiko Barsaga, sinampahan ng patong-patong na 8 counts of libel. Congressman Libiste, tinerminate yung kontrata. Marami. But sige lang, may hangganan din sila. They will not stay in power forever dahil hanggang 2028 lang sila. Kaya ano ngayon, after 2028? Be, sino ang frontrunner? Ang ating VP Sara Duterte. Sino ang panlaban nila? Problema nila malaki. Remulla, sabi niya, I'm prepared for this job. But I don't know if the people are prepared for me. Which is a good admission na alanganin siya. Baka hindi nakanda ang tao na butuhan siya. Kasi ang kanyang ratings napakababa. Halos wala pang 1% yung mga rating sa mga survey. Samantalang si BP Sara is 30 plus. Ang pinakamataas ng rating ni BP Sara is 46 sa Okta Research. Layo. So, ganyan talaga ang buhay. Gulong ng palad. Kung minsan nasa ilalim, kung minsan nasa ibabaw. Gulong ng palad ang buhay ay... si Saldi ko noon. Akala mo, hindi matitibag. Si, Romualdez. Ngayon, may freeze order na. Baka mamaya, isuha na rin siya ng warrant of arrest. Kaya, sana magkakaroon na tayo ng hustisya. Yung ninakaw nila na pera natin, nilustay, pagdusahan nila, makukulong sila. Malapit na. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito.